Impeachment ni Vice President Sara Duterte ipinanukalang litisin sa loob ng 19 na araw. Impeachment court inaasahang magko-convene bukas. We are watching, of course, what the Senate President Jesus Escudero is doing to try to make it as a peaceful a transition as possible from this Congress to the next. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakamasid sa aksyon ni Senate President Francis Chis Escudero sa pagtatawid ng impeachment trial sa 20th Congress. Well, for me, that compressed timeline is unacceptable, not acceptable, for the simple reason that it will deny due process to both sides. Compressed timeline ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi maaari ayon sa isa sa mga House Prosecutor. So, hinihikayat po kung meron po talaga kayong reklamo, kahit hindi na po kayo magpakilala, ibigay nyo lang po yung ebidensya para po meron naman pong dahilan para magkaroon ng mas malalim na pag-iimbestiga. Malacanang sinabing kailangan ng mga ebidensya kaugnay ng aligasyon ng korupsyon laban kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado. And I personally told Chairman Guadis to seek the maximum penalties against Florida Bus dito sa ginawa niya ito. Hindi porket walang nasaktan, walang nadisgrasya, ganun-ganun na lang. I saw the statement and apology of Florida Bus Company. And I'm telling them now, apology not accepted. Suspensyon ng 15 unit ng Florida Bus ipinag-utos ng Department of Transportation kasunod ng viral video ng karera ng mga bus nito. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Sugatan ng isang lalaking nakamotorsiklo sa Bacolod City matapos bumaga sa taxi. Agad naman itong naisugod sa ospital ng UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Cherry Lopez. Ang UNTV News and Rescue Team sa tawag ng Disaster Risk Reduction and Management Office, Bacolod City dahil sa isang aksidente alas 12:30 ng madaling araw, June 10. Isang motorsiklo at taxi ang nagkabanggaan sa kahabaan ng Espinos 1 sa Barangay Takuling dahilan upang magtamo ng mga sugat sa magkabilang paa at deformity sa kaliwang bahagi ng balikat ang lalaking rider ng motorsiklo. Ayon sa pasyente, bumibiyahe ito papuntang New Government Center nang biglang lumiko ang taxi kaya nabangga niya ito. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ang mga sugat ng biktima at naglagay ng arm sling at banda sa injury nito. Ininda din ng biktima ang paninikip ng dibdib at nahihirapang huminga. Kada sa no, sa keser kung tandugon, mag-iyo, maginawa ka, sir. Okay. Tapos, doon ang klase sa keser, ga ngot-ngot, ga tuslok, Kaya agad na dinala ng team ang pasyente sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Samantala, wala namang natamong injury ang taxi driver at handa namang magpaareglo sa biktima. Sumama na rin ito sa pulisya para makunan ng karagdagang impormasyon sa insidente. Cherry Lopez, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hahayaan na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado kaugnay sa proseso kung papaano uusad ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Pangulo, wala namang issue kung tatawid pa sa 20th Congress
ang nasabing impeachment trial. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. We're watching, of course, what the Senate President Jesus Escudero is doing to try to make it as a peaceful a transition as possible from this Congress to the next. Patuloy na nagmamasid si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aksyon ni Senate President Francis Chis Escudero kung papaano itatawid na mapayapa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte papuntang 28th Congress. Nakatakdang magtapos ang 19th Congress sa June 30. Wala namang nakikitang problema si Pangulong Marcos kung tumawid man sa 28th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. What is the controversy? It is very clear that it will, because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Si PBBM ay minsan na ring naging senator judge sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Giit ng Malacanang hindi makikialam ang Pangulo sa Senado sa paghawak sa impeachment trial ni VP Sara. Pero sa sitwasyon pong ito, ang Senado po ay nakatuon sa impeachment trial, pero ang Pangulo po ay nakatuon sa pangangailangan ng taong bayan. So hayaan na lang po natin ang Senado ang magsagawa ng kanilang trabaho at let the process take its course. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Kailangan bigyan ng sapat na panahon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ng isang House Prosecutor kasunod ng pagsusumite ng resolusyon ni Senate Majority Leader Francis Tolentino upang ipatupad ang 19-day calendar sa nasabing paglilitis. Ito ang balita ni Jed Neresina. Well, for me, that compressed timeline is unacceptable, not acceptable, for the simple reason that it will deny due process to both sides. Hindi katanggap-tanggap ang compressed timeline ng impeachment process. Ito ang inihayag ni San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, House Assistant Majority Leader at isa sa House Prosecutors sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon ito ng mambabatas matapos ipanukala ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang isang mabilis na timeline para sa impeachment case ng pangalawang Pangulo. Paliwanag ni Congressman Zamora, hindi magiging makatarungan kung mamadaliin ang proseso. Aniya hindi magkakaroon ng sapat na oras sa parehong panig upang magpakita ng mga ebidensya at magbigay ng tamang depensa. For the prosecution, we will be unable to present all of our evidence in just 2 days maybe. While for the defense, they would also not be able to defend themselves in such a short time. So this is both on a procedural side and on a substantive side of due process. Binanggit din ng House Assistant Majority Leader na nagsagawa sila ng practice session bilang paghahanda sa impeachment trial. So actually yesterday, the prosecutors and our private lawyers met and we had some Q&As, practice questions just in case the senators will be asking Congresswoman Luistro or any of us any question, and Congresswoman Luistro also practiced the reading of the articles. Para sa House Prosecutors, isang welcome development ang oath-taking ni Senate President Francis Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon ay umaasa sila na itutuloy ng mga senador ang panunumpa bilang mga hukom para sa nasabing paglilitis. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang magtungo si Vice President Sara Duterte sa Kuala Lumpur, Malaysia kasama ang kanyang pamilya para sa isang private trip. Kasama sa kanyang schedule ang pagdalo sa Independence Day celebration ng Pilipinas sa June 12.
Magsasagawa rin siya ng konsultasyon kaugnay ng mga programa ng Office of the Vice President para sa mga Overseas Filipino Workers o OFWs. Naniniwala ang Philippine National Police o PNP na ang grupong Golden Triangle ang nasa likod ng mga nakuhang iligal na droga sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Brigadier General Jean Fajardo, posibleng ginawa lamang na transshipment ang Pilipinas at napadpad ang mga ito sa bansa dahil sa sama ng panahon. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Malaking bagay po to, sir. 1.2 tons of illegal drugs. Just can imagine, a small portion lang po nito ay naibaba po sa komunidad. Ay napakalaki pong sakit ng ulo po ito sa ating kung ito po ay kumalat po sa ating mga barangay. Iisa ang itsura ng iligal na droga na napadpad sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroong markings na 99 o 66 ang pakete ng mga ito na hinihinalang mula sa iisang shipment at napadpad lang sa bansa dahil sa sama ng panahon. Nagsalita na po, sir, ang PIDEA. Ang isa lang tinitignan po nila yan ay galing pa rin po yan doon sa Golden Triangle po, na kasi based po doon sa packaging po nila ay yun po yung tinitignan po nila yan. Kaya ang PNP at PIDEA po ngayon ay nagtutulungan para nga po talaga yung ating mas palakasin, sir, yung ating tinatawag na sea interdiction. Unang natagpuan ng mga mangingisda ang ganitong kargamento noong May 29. Nasa 200 kilo o 1.51 billion pesos na halaga ng droga ang kanilang nakuha sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Nang mga sumunod na araw, na-recover naman sa bahagi ng Agno sa Pangasinan ang aabot sa 1.17 billion pesos na droga. Pinakahuling na-recover ng mga mangingisda ang nasa 25 kilos ng shabu sa Magsingal, Ilocos Sur. Sa kabuuan, nasa 1.2 tons o mahigit sa 1.2 million kilos ang natagpuan ng mga mangingisda sa iba't ibang bahagi ng karagatan na nagkakahalaga ng 8.8 billion pesos. Sa Region 3, sa Region 1 ay may mga coastal areas po dyan maliban sa mga airports kasi marami silang transshipment. Ang tinitingnan natin dyan is ginagamit pa rin talaga ang Pilipinas bilang transshipment points at kung babagsak po dito sa atin yan, ay i-distribute din po yan even outside ng Philippines po. Kaugnay nito, sinabi ni Brigadier General Fajardo na palalakasin ng PNP, Coast Guard at Philippine Navy ang pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Kailangan natin talaga, sir, palakasin yung joint coastal patrols natin together with PNP Maritime Group, yung ating Philippine Coast Guard at yung siyempre yung Philippine Navy natin kasi yung ating Maritime Group, sir, ay limited lang ang pagpapatrol niyan sa within municipal waters. Pag lumabas na po yan ay talagang ang sasalo po dyan yung Philippine Coast Guards at pati po yung Philippine Navy. Dagdag ni Brigadier General Fajardo, nakatanggap ng pabuya ang 9 na mangingisda na nagsole ng natagpuang iligal na droga sa Bataan. Dito, sir, sa mga ngisda na mga shampoo na mga ngisda sa Bataan ay kahapon po ay nabigyan po sila ng konting insentibo po ng governor po ng Bataan, si Governor Garcia po. Binigyan po sila ng 100 each yung siyam na mga ngisda. On the part ng PNP naman po, nauna na po tayo nagbigay ng mga sako po ng bigas bilang pasasalamat po doon sa inisyatibo po ng mga mangingisda. Bukod sa mga mangingisda sa Bataan, makatatanggap din ng katulad na insentibo ang mga mangingisda mula sa Ilocos Sur at Pangasinan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihinalang ang Sam Gore International Crime Syndicate ang pinanggalingan ng mga natagpuang shabu na palutang-lutang sa karagatang sakop ng Zambales, Pangasinan at Ilocos Sur kamakailan. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, batay sa mga packaging ng droga, mayroon itong mga Chinese characters na isang trademark ng Sam Gore. Ang Sam Gore ay isang notorious na grupo ng 5 Drug Triad Alliance na 14K, Bamboo Union, Big Circle Gang,
Sun Yin-on at Wu Xingwu mula sa Hong Kong at Taiwan. Hinimok ng Malacanang ang mga kinauukulan na maglabas ng ebidensya laban kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado. May kaugnayan nito sa kumakalat na white paper kung saan inaakusahan si Viado na umano'y minadali ang proseso para makapagpiyansa ang tatlong sinasabing boss ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. So, hinihikayat po kung meron po talaga kayong reklamo, kahit hindi na po kayo magpakilala, ibigay nyo lang po yung ebidensya para po meron naman pong dahilan para magkaroon ng mas malalim na pag-iimbestiga. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinitingnan nila ang naturang alegasyon pero mahirap anya sa ngayon na suriin ang nasabing papel lalo na't wala naman itong mga pirma. Well, of course, we're looking at it, but it's mahirap masyado. Mahirap mapag-aralan ng mabuti kung white paper na hindi pinirmahan at saka walang specifics. But nonetheless, everything like this, we look into continue. Una nang pinabulaanan ng Immigration Chief ang mga alegasyon na ito na nakalagay sa umano'y white paper. Inanunsyo ng Malacanang na mananatili sa posisyon si National Security Advisor Secretary Eduardo Año. Sa gitna ito ng ginagawang performance review sa mga opisyal ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinapayagan ng Pangulo ang NSC Chief na manatili sa posisyon hanggat kakayanin ng kanyang katawan. Ayon po sa ating Pangulo, and I quote, Secretary Año has been doing or has been having to deal with health issues ever since the time of the pandemic. However, he has kindly agreed to stay on in the NSC as he feels. And our President agrees that he can continue to do the fine job he has been doing. Ipinag-utos na ng Department of Transportation ang pagsususpindi sa 15 unit ng Florida Bus Company. Ito'y matapos sa kumalat sa social media ang isang video kung saan makikitang nagkakarerahan ang mga bus na to sa may area ng Isabela hanggang sa Nueva Vizcaya. Kaugnay nito ay ipinagutos na rin ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagsasailalim sa drug test ng mga driver ng Florida Bus. Ito ang balita ni Mia Alonso. Ito ang mangyayari. As of today, suspended yung 15 bus na nagpa-fly dun sa rotang Santa Ana to Sampaloc sa Cagayan at yung Baguio to Apayao. Natawan ng 30 araw na suspensyon ng Department of Transportation ang 15 unit ng GV Florida Bus Company. Kasunod ito ng viral video sa social media kamakailan kung saan makikita ang tila pagkakarera ng mga bus sa bahagi ng National Highway sa Cordon Isabela hanggang sa Diadi Nueva Vizcaya. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, suspindido simula bukas ang mga naturang bus na ang ruta ay sa Sampaloc hanggang Santa Ana, Cagayan, kasama na ang pabiyaheng Baguio patungo ng Apayao. Magtataka kayo, bakit kasama yung Baguio to Apayao? Dahil isa dun sa mga bus na nakipagkarirahan sa National Highway papuntang Cagayan Valley out of line. Ang rota niya Baguio Carmen, Apayao Carmen. Ang layo nun. Pero siguro, hindi ko alam, baka barkada niya yung ibang driver doon. Nag-usap sila, magkakarera sila, nakisama siya doon. So pati yung rotang yon suspendido. 30 days, minimum. Bukod sa ipinataw na suspensyon, ipatatawag rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang bus company sa June 25 upang pagpaliwanagin hinggil sa insidente at kung bakit hindi sila dapat matanggalan ng prangkisa. Ipinag-utos rin ng kalihim ang pagsasailalim sa mandatory drug test ng mga drivers sa Florida Bus. Lahat ng driver ng buong Florida Bus Company ay required ngayon mag-mandatory drug test.
sisimulan siya kagaya nung ginawa natin sa Solid North. Binigyang diin ni Secretary Dizon na kapag tukoy na ang mga pangalan ng mga driver na sangkot sa insidente ng karerahan ay sususpindihin ng lisensya ng mga ito sa loob ng 90 araw. And I personally told Chairman Guadis to seek the maximum penalties against Florida Bus dito sa ginawa niyo to. Hindi porket walang nasaktan, walang nadisgrasya, ganun-ganun na lang. I saw the statement and apology of Florida Bus Company. And I'm telling them now, apology not accepted. Git pa ng opisyal na hindi nakikipagbiruan ng ahensya sa pagtitiyak sa seguridad ng mga pampasaherong sasakyan. Kaya naman banta nito sa mga driver at kumpanya ng mga PUB na seryosohin ang babala at paalala ng ahensya. Hindi na kayo natuto, mga bus companies. Nakita niyo na yung nangyari sa Solid North. Nakita niyo yung final namin na civil lawsuit, 130 million ang sinisingil namin sa Solid North. Hindi kami nagbibiro, seryoso kami dito. Hinikayat naman ng opisyal ang publiko na kapag may makitang kaparehong kaso ay kuhanan lamang ng video at itag ang social media pages ng DOTR, LTO o LTFRB para sa agarang aksyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng paumanhin ng GV Florida Transport Incorporated kaugnay ng viral video ng kanilang mga bus na nagkakarerahan sa kalsada. Ayon sa kumpanya, hindi nakaayon sa kanilang values at standards ang napanood sa video. Iniimbestigahan na nila ang issue at tinitiyak na nasa top priority nila ang kaligtasan ng mga pasahero. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng Trump administration at ng pamahalaan ng California. Kasunod ito ng pagtutol ni Governor Gavin Newsom sa pagpapadala ng National Guards ni Trump sa Los Angeles bunsod ng mga nagaganap na kilos protesta. Ito ang balita ni Klein Singka. No, that's just the opposite. I don't want a civil war. A civil war would happen if you left it to people like him. Hindi umano gustong magkaroon ng civil war ni US President Donald Trump sa kanilang bansa. Sa halip, nais niyang pigilang mangyari ito kaya hindi niya hahayaang lumala ang mga protesta sa Los Angeles. Nagpadala ng libo-libong National Guards at ilang daang Marine ang US Commander-in-Chief sa most populous city ng bansa matapos sumiklab ang mga protesta laban sa immigration enforcement sa syudad. Iginiit ni California Governor Gavin Newsom na nais ni Trump na dalhin ng US sa authoritarianism kasunod ng pagpabor na arestuhin ang gobernador. Ayon sa kanya, hindi kilos ng isang presidente ng malayang bansa ang ginagawa ni Trump, kundi ng isang diktador. Sumagot si Trump at sinabing dahil sa kapabayaan ni Newsom, kaya nakapasok sa California ang maraming illegal immigrants at iba pang nasasangkot sa krimen. What he's done to that state is like what Biden did to this country. And that's pretty bad. It's the wrong philosophy. Thousands, hundreds of thousands of illegal immigrants, many of them prisoners. They're taking up your health care. They're taking up your space in schools. They're taking up your hospital. And in many cases, they're criminals. Nagsampa na ng kaso ang California laban sa Trump administration na layong ibasura ang kautusan ng Pangulo sa pag-deploy ng National Guard. Git ng California government, walang sapat na basihan ng rebelyon at insureksyon ang deployment at hindi dumaan sa consultation sa gobernador. Sa patuloy na paglala ng tensyon sa pagitan ng California at Trump administration, nagbanta, sinusum na ititigil ng largest donor state ang pagbabayad ng federal taxes kung patuloy silang gigipitin ng administrasyon. Donald Trump is threatening to defund California, but it's Econ 101. California is a donor state. We provide over $80 billion more in tax revenue to the federal government than the federal government provides to the people of the state of California. We help pay federal bills. So if Donald Trump's going to continue to threaten 40 million Americans that live in California, maybe we should consider withholding those resources. Ito na ay ikalabing-siyam na beses na sinampahan ng kaso ng California si Trump sa mga korte ngayong taon. Klein Singka, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang Chinese na iligal na naninirahan sa California ang umamin sa kasong pagpapadala ng mga baril, bala
at sensitibong teknolohiya sa North Korea. Ayon sa US Department of Justice, si Seng Hua-wen ay nagpapadala ng mga armas sa utos ng gobyerno ng North Korea gamit ang peking dokumento at isang negosyo sa Houston. Inamin ni Wen na alam niyang labag sa batas ang kanyang ginawa at wala siyang lisensyang mag-export ng armas. Naharap siya ngayon sa posibleng 30 taong pagkakakulong at nakatakdang hatulan sa Agosto. Na Department of Education na DepEd ang mga magulang ng mga estudyante na makiisa sa early enrollment upang hindi maiwan sa mga lesson ng kanilang mga anak sa darating na pasukan sa June 16. Hinikaya din ng ahensya mga magulang na makiisa sa Brigada Eskwela upang makita kung ano pang mga problema sa mga paaralan na gagamitin ng mga estudyante. Batay sa pagtaya ng DepEd, inaasahang nasa 27 milyon na mga mag-aaral ang magbabalik eskwela para sa school year 2025 to 2026. Isang linggo bago ang pasukan, matumal pa rin ang bentahan sa Divisoria ng mga gamit pang eskwela gaya ng school uniform. Ayon sa mga nagtitinda dahil ito sa matinding kompetensya ng online stores. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Tumumal kami. Noong nakarang taon, ang tinda ko mga ganyan. Nakaka-8,000 akong beta. Ngayon 150, 1,500, 2,000. Ang laki ng tinumal. Gawa ng online. Mahina ang kita ngayon ng mga nagbebenta ng mga gamit pang eskwela dahil sa pag-usbong ng online shopping. Ito ang nakikitang dahilan ni Aling Yula, retailer ng school uniform sa Divisoria, kung bakit kakaunti na ang mga mupuntang mamimili sa kanilang pwesto. Si Aling Nelia naman ramdam rin umano ang mas malakas na demand sa online stores. Batid nila ang ginhawa na dala ng online shopping, ngunit sila namang mga magtitinda ang kawawa. Siyempre nag-order na sila sa online, yun nga hindi na sila namimili dito sa amin. Nga medyo matumal. Bagaman uso na ngayon ang pamimili online, nananatiling paborito ng ilan ang mamili sa Divisoria lalo na ngayong panahon ng balik eskwela. Katulad na lamang ni Nanay Baby na nagsimula ng bumili ng uniform para sa kanyang anak na incoming grade 3 student. Mas maganda kasi pag nasukat. Kasi sa online, mamaya bibigyan ka ng hindi tama ang sukat. Si Nanay Jane aminadong namimili rin naman sa online stores. Ngunit pagdating sa ganitong school supplies at uniform, Divisoriaan niya ang kanyang takbuhan. Hassle man siguro na bumili dito sa Divisoria, kaso mas makakamura ako dito kahit pamasahe lang. Kung sa online shop kasi, nandun na yung shipping ilang araw pa bago dumating. Minsan mali pa yung size na nadi-deliver sa'yo, kaya sayang din yung pera na babayaran mo. Una nang sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na mayroon talagang kompetisyon sa pagitan ng online stores at traditional market na nagdudulot ng pagbaba ng presyo ng mga produkto. It could also be because of competition na bumaba din yung prices. Tapos kung online siya, of course, walang renta na binabayaran. So the e-commerce platform is also another consideration, no? That's why marami na rin pagbebentahan ng mga school supplies. So they need to put down the price to make themselves competitive. Sa pangkalahatan, walang pagtaas sa presyo ng school uniform sa Divisoria at nagbabago lang ang presyo depende sa size at kulay. Ang polo at blouse pambata mabibili sa 130 pesos habang ang pang high school ay nasa 250 pesos. Ang pantalo naman para sa elementary student nasa 250 pesos habang nasa 350 pesos naman ang sa high school student. Ang palda naman naglalaro sa 150 pesos hanggang 250 pesos bawat piraso. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapakalat ng nasa 30,000 mga pulis ang Philippine National Police para magbigay seguridad sa muling pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Kabilang sa mga lugar na babantayan ng mga pulis sa mga paaralan maging sa mga liblib na lugar. Ito ang balita ni Leia Ilagan.
Nagsimula na po tayo, sir, ng ating deployment nitong kahapon po dahil simula na po rin yan ng Brigada Eskwela po natin at kapag kaganyan po ay nagpa-participate po ang PNP. So yung ating mahigit na 5,000 po na mga police assistance desk na ini-establish ay nagkaroon na po tayo ng soft deployment. Nananatili sa normal alert status ang pambansang pulisya kahit na mag-uumpisa na ang klase sa Lunes, June 16. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, nasa diskresyon na ng mga regional directors kung itataas ito base sa peace and order situation sa kanilang nasasakupan. Sa ngayon, nasa 37,000 na pulis ang kanilang i-deploy para sa seguridad ng pagbubukas ng klase sa Lunes. So yung mahigit po natin na 10,000 po na kapulisan ay itatalaga po natin yan sa Police Assistance Desk. Maliban pa po dyan, doon sa mga magpapatrol po natin ng mga kapulisan, either beat patrol or mobile patrol. So more or less, nasa around 37,000 mahigit po yung i-deploy po natin na kapulisan nationwide para po dito sa ating Oplan Balik sa Eskwela po. Ayon kay General Fajardo, nakahanda na rin ang mga pulis na tumulong sakaling maapektuhan ang mga eskwelahan ng araw-araw na pagbuhos ng ulan. Liban dun sa pagbibigay po ng police security is we want to assure them also na ready po ang police para mag-provide po ng public safety services at doon po sa mga lugar na patuloy pong nakakaranas po ng pag-ulan at may konting pagbabaha po ay lagi po tayong katuwang ng local government unit and of course yung ating Armed Forces of the Philippines. Maaari din aniya magsilbing guro ang mga pulis sa mga estudyante sa mga liblib at malalayong lugar. Po tayong guro na mga licensed teacher po. So ready po tayo mag-provide ng mga ganyang assistance if the need arises po. Nakukulangin po ang mga guro, lalong-lalo na po yung mga malalayo at nasa mga kabundukan po ay talagang dinadayo po yun ng ating mga kapulisan po. Paalala ng PNP sa mga security officer ng mga eskwelahan, huwag papayagan ang mga bata na lumabas ng school hanggat hindi dumarating ang kanilang mga sundo upang hindi mabiktima ng mga masasamang loob na posibleng nag-aabang. Utos po ng ating Chief PNP ay siguraduhin po na meron po tayong maximum police visibility and presence doon po sa mga harap ng eskwelahan, doon sa mga vicinity, doon sa mga commercial establishment na maaaring puntahan ng mga estudyante pagkatapos ng kanilang mga klase para siguraduhin po na hindi po sila mabibiktima ng mga nagmamatsyag lamang at tumahanap po ng tiyempo para biktimahin po yung ating mga estudyante. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos na ma-discharge mula sa mandatory military service sa South Korea, very excited na ang BTS members na sina RM at V para sa kanilang comeback at muling makapag-perform para sa kanilang mga fans. Ito ang balita ni Joan Ano. 네, 공연이 제일 하고 싶습니다. 빨리 앨범 열심히 만들어서 또 다시 무대로 복귀하도록 하겠습니다. 그렇습니다. 빨리 Ngayong na-discharge na mula sa mandatory military service ang dalawa sa miyembro ng K-pop supergroup na BTS na sina RM at V. Very excited na ang dalawa para sa kanilang comeback upang muling makapag-perform at makagawa ng bagong album para sa kanilang fans o ang ARMY. Ngayong araw, nagtapos na ang 18 buwan na mandatory military enlistment nila Kim Namjoon at Kim Taehyung at paglabas ng military camp. Agad silang humarap sa media at masayang winakam ng kanilang mga fans. Pinasalamatan ng dalawa ang ARMY sa matagal na paghihintay sa kanilang pagbabalik. 아미분들께 너무 기다려주셔서 감사하다고 말씀드리고 싶고요. 다시 와서 사회 BTS의 RM으로서 멋있게 뛰어보도록 하겠습니다. 같이 보살펴 주시고 기다려주신 모든 분들 너무 감사했습니다. 감사합니다. 그렇고 하루빨리 아미들에게 달려가고 싶습니다. 이렇게 군대를 기다려주신 아미 여러분들한테 정말 감사하다고, 정말 진심으로 정말 감사하다고 얘기를 드리고 싶고, 일단은 조금만 더 기다려주시면은 저희가 정말 멋있는 무대로 다시 돌아오겠습니다.
Looking forward naman ng ARMY sa upcoming activities nila RM at V at ang inaabangang big comeback ng BTS. 더 성장해서 나왔기 때문에 팬들도 더 많이 생길 것 같고 더 많은 것들 보여줄 수 있을 것 같아요. 더 많은. 언제든지 팬들이 뒤에 있으니까 열심히 잘 다치지만 않고 조심하고 그러면서 잘 해주셨으면 좋겠어요. 아이돌 생활을. 네. Bukod sa fans ay masaya ring winelcome ng BTS members na sina Jin at J-Hope maging ng kanilang mga staff sina RM at V. Samantala, bukas ay nakatakda naman ang military discharge ng dalawa pang member na sina Jimin at Jungkook, habang nakaschedule naman ang military discharge ni BTS Suga sa June 21. Good news para sa lahat ng 18 fans. Magpe-premiere na mamayang gabi ang kauna-unahang stopover session sa YouTube channel ng Wish 1075. Tampok sa first ever stopover session ang surprise performances ng P-pop kings ng SB19 na kanilang latest hit na Dungka. Noong nakaraang May 7, muling nag-comeback ang SB19 sa roadshow ng Wish Bus kung saan sorpresang nag-perform sa labas ng bus ang grupo sa pamamagitan ng makeshift stage. Mapapanood ang premiere ng Dungka mamayang alas 9 ng gabi sa YouTube channel ng Wish 1075. Hindi maaapektuhan ang ipinasang panukalang batas sa mababang kapulungan ng Kongreso na nagpapalawig sa termino ng mga barangay official ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa poll body, bagaman may posibilidad na mapuspo ng BSKE kung mapapalawig ang termino ng mga barangay officials, kailangan pa rin nilang paghandaan ang paparating na halalan. Ito ang balita ni Dante Amento. Yung pong mga development na ganyan sa ating pong Kongreso ay in the meantime hindi namin pinapayagan na makaapekto sa paghahanda natin para sa barangay and SK elections. Hindi pwedeng maapektuhan ng ipinasang panukalang batas ng mababang kapulungan ng Kongreso na pagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay ang paghahanda ng Commission on Elections sa barangay at sangguniang kabataan elections. Nakatakda ang BSKE sa darating na December 1, 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, imomonitor pa nila ang magiging lagay ng panukalang batas sa Senado dahil magkaibang bersyon ang lower house kung saan 6 na taon ang panukala habang 4 na taon naman sa Senado, kailangan pang abangan ng COMELEC ang magiging batas. At dahil wala pa itong katiyakan, kailangan nilang paghandaan ng tuloy-tuloy ang BSKE sa December 1. Isa sa mga konsiderasyon ng poll body na maaaring magkaaberya kung aabangan muna nila ang batas ay ang procurement process na umaabot ng nasa 2 buwan. Kung magkakaroon pa ng failure of procurement, panibagong proseso na naman ang kanilang gagawin sa pagbili ng mga election paraphernalia. Kasi baka lalong mas mabigat ang damage sa ating pong halalan kung magpapatumpik-tumpik tayo, maghihintay, kesa yung maghanda na tayo sa kasalukuyan. Wala pa naman po kami na technically binabayaran o ginagastos na pera ng bayan. Sa ngayon na pag-usapan na ng COMELEC ang pagbili ng mga indelible ink at mga ballot boxes na bahagi ng kanilang ginagawang paghahanda sa BSKE. Tiniyak naman ng komisyon na tuloy pa rin ang voters registration sa July 1 hanggang 11 kahit na mapuspon ang BSKE sa December. Matuloy man o hindi, tuloy natin muna para kahit paano sa taon na to may makapagparehistro man lang tayo ng mga kababayan kahit na 11 araw. Samantala sa January 2026 hanggang 2027, magbubukas naman ang COMELEC ng mas mahabang panahon ng voters registration para sa 2028 elections. Habang ang overseas voters registration naman ay bubuksan mula Nobyembre ngayong taon hanggang 2027. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Local Water Utilities Administration o LWUA ang pagkawala ng supply ng tubig sa ilang paaralan na kanyang binisita kahapon sa Bulacan sa kick-off ng Brigada Eskwela. Kabilang dito ang Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan.
Ayon sa Malacanang, seryoso itong problema at nais ng Pangulo na tukuyin kung sino ang mga dapat managot sa kapabayaang ito. Kaya't malinaw ang direktiba ng Pangulo. Inatasan ang Local Water Utilities Administration o LUA na agad magsagawa ng investigasyon. Sino-sino ang may pananagutan? Bakit walang tubig? At paano ito'y maibabalik bago magbukas ng klase sa susunod na linggo? May 48 hours ang LUA para magsumite ng initial na report. Pala yun. Samantala, ipinatawag naman ni Pangulong Marcos sina outgoing Energy Secretary Rafael Lotilla at Acting Secretary Sharon Garin ukol sa sitwasyon ng kuryente sa Siquijor. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naglatag na ng short-term at long-term solutions upang maibsan ang hirap ng mga residente dahil sa power outages. Iniutos din ni PBBM ang malalim investigasyon sa problema. Nagbigay na rin siya ng direktiba ang ating Pangulo para sa isang malalim na investigasyon sa power provider na Siquijor Island Power Cooperative. At inutos ng Pangulo ang agarang pagresolba sa matagal ng problema sa supply ng kuryente sa lalawigan. Patuloy na magsasanay ang mga sundalong Pilipino sa paggamit ng anti-ship missile system ng Estados Unidos habang hindi pa ito inaalis sa Pilipinas. May plano naman ng Philippine Army na kumuha ng kagamitan na may kaparehong kapabilidad sa pagdedepensa sa teritoryo ng bansa. Samantala, implementing rules and regulations na lamang ang hinihintay upang formal nang masimula ng military exercises sa ilalim ng kasunduang nilagdaan ng Pilipinas sa bansang Japan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. This is to confirm that the Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System is still within the country and it will continue to be used by the Philippine Marine Corps for training purposes. Kinumpirma ng Philippine Navy na mananatili sa bansa ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ng Estados Unidos para patuloy na sanayin ang mga Pilipinong sundalo sa paggamit ng ganitong uri ng missile system. Bagamat hindi ito nagamit sa live fire exercises sa katatapos lamang nakamandag exercise nitong nakaraang linggo. Nakapagsagawa naman ng simulated exercise gamit ang 105mm at 155mm howitzers. Makakatulong ito sa pagsasanay sa kakayahan ng sandataang lakas ng Pilipinas pagdating sa amphibious landing. Remember that the Nemesis is a anti-ship system, ship interdiction system. So this will be extremely helpful if amphibious raids or amphibious landings are planned against our country. Sabi ni Captain Alcos, habang mayroong oportunidad na sanayin ng weapon system at hindi ito iniaalis ng Estados Unidos sa bansa, patuloy itong ginagamit sa mga pagsasanay. Ayon naman kay Philippine Army Commanding General Roy Galido, plano ng hukbong katihan na magkaroon ng sandata na may kahalintulad na kakayahan sa Nemesis. Yes, it's still our desire to have one, and we have proposed to have similar, if not that, platform within the inventory of the Army. So it's still here, we are still learning, we're still training, just like any equipment you have, you just don't learn it one time. You have to be well versed with the equipment, and besides, especially with the advent of technology, there are always development every 6 months. Sa pagratipika naman ng Japan Diet sa Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng AFP at Japan Self-Defense Force, magkakaroon ng mas malalim na batayan ang dalawang bansa sa mga isinasagawang military cooperation. We look forward to this because it will allow the AFP the opportunity to be able to interact with a first world country in terms of military-to-military activities. It will afford our men and women the opportunity to be able to have hands-on training with modern weaponry. And it would also be an eye-opener to us on what there is
as a way ahead for the Armed Forces Modernization Program. Aantayin pa ang Implementing Rules and Regulation o IRR ng RAA para tuluyan itong ipatupad. Sa ngayon, wala pang timeline tungkol dito, pero umaasa ang AFP na sa lalong madaling panahon ay matatapos na ang IRR upang maipatupad na ang kasunduang militar. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatupad ng curfew at internet shutdown ng mga otoridad sa Manipur, India matapos ang mga protesta kaugnay ng pagkakaaresto sa mga pinuno ng grupong Arambay Tenggol na isang ethnic radical group. Nagresulta ito sa kaguluhan kung saan nasugatan ng isang 13 anyos na lalaki matapos gumamit ng tear gas at live rounds sa mga otoridad. Ipinagbawal ang pagtitipon ng 4 o higit pang individual at sinuspindi ang internet connection sa 5 distrito. Kinwestiyon naman ng oposisyon ang kakulangan ng aksyon ni Prime Minister Narendra Modi sa nagpapatuloy na krisis sa estado. Bigo ang mga panukalang referendum sa Italy hinggil sa reforma sa citizenship at karapatan ng mga manggagawa dahil sa mababang turnout ng botante. Tanging nasa 30% lamang ng mga rehistradong botante ang lumahok malayo sa kinakailangang 50% para maging epektibo ang resulta. Itinuturing ito ng kampo ni Prime Minister Giorgia Meloni bilang tagumpay ng pamahalaan matapos nilang hikayatin ang kanilang mga taga-suporta na i-boycott ang nasabing botohan. Bagamat kinilala ng oposisyon ang pagkatalo, iginiit nilang milyong-milyong botante pa rin ang bumoto at magsisilbi itong panimulang hakbang sa kanilang patuloy na laban para sa reforma. Nanumpa na ang mga senador na magsisilbing judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngunit bago ito, naghain ng resolusyon si Senate Majority Leader Francis Tolentino para pabilisin ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang nilalaman na resolusyon ni Senator Tolentino? Monica, panukalang impeachment calendar ang resolusyon na inihain ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Layo nito na maisagawa ang proseso ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa nalalabing araw ng 19th Congress na magtatapos sa June 30. Batay sa panukala ni Senador Tolentino, bukas, June 11 na isasagawa ang Constitution o pagbubuo ng impeachment court. Sa parehong petsa, mag-i-issue ng summons sa nasasakdal at sa House Prosecution Panel kung saan unang bibigyan ng 10 araw para pasagutin si VP Duterte. Kapag nakasagot na dito ang pangalawang Pangulo hanggang sa June 21, bibigyan ito ng 1 araw sa June 22 na magsumite naman ng sagot ang House Prosecutors. June 23 naman ng umaga isusumite ang trial briefs habang sa hapon ang mga opening statement. May 2 araw naman na ilalaan para sa presentasyon ng ebidensya ng prosecution sa June 24 hanggang June 25. Habang June 25 hanggang 26 naman ang presentation of evidence ng defense panel. Sa nalalabing araw mula June 27 hanggang 29 naman isasagawa ang iba pang pag-uusap o pagsagot sa kagaya ng oral arguments at closed door meeting ng mga senator judge. At sa June 30 ay ang pagbababa ng hatol bago magtapos ang 19th Congress sa tanghali ng parehong araw. Kahapon ay formal nang inihain ang resolusyon na ito ni Senador Tolentino. Iginit naman ni Senate President Francis Chis Escudero na hindi siya sang-ayon kay Senador kay Senador Tolentino na hindi maaring tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial. Gayunman, sinabi nito na tatalakayin pa rin naman ang naturang panukala kapag nag-convene na ang mga senador bilang impeachment judges. Yung panukala ni Senator Tolentino, Nasa resolution. kung i-move niya yan, yung press release pala niya, kung i-move niya yan, hindi pagbabatawan niya. Dahil kailangan pag-agrihan ng korte yung kalendaryo.
Sangayon naman si Senador Villanueva na maaaring tumayo ang sinuman na at magmosyon para sa panukalang kalendaryo ng impeachment. Ngunit wala niya siyang nakikita na interesado sa panukala ni Senador Tolentino at hindi rin ito sinusuportahan ng naturang kalendaryo, habang naniniwala si Villanueva na maaaring tumawid ang impeachment sa 20th Congress kung saan doon magsisimula ang aktwal na paglilitis. It's ridiculous. I'm not going to support a one-day trial, the presentation of evidence, one day. Pero sa one day, more importantly yung due process. More importantly than conviction or acquittal ay yung proseso. Napakahalaga nito. Samantala, naging mainit naman ang mga talakayan sa Senate plenary session ngayong araw. Nagsimula ito ng hilingin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ibigay ang kanyang privilege speech mag-aalas 5 ng hapon. Ngunit tinutulan ito ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na iginiit ang implementasyon ng pagkasunduan kahapon na manunumpa ang iba pang mga senador alas 4 ng hapon kanina. Sinugundahan rin ito ni Senador Risa Ontiveros. Paliwanag naman ni de la Rosa, ito anya ang kondisyon niya kaya hindi siya tumutol sa panunumpa ni Senate President Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Matapos ang pag-uusap sa floor ay nagkasundo rin ng mga senador na ituloy na ni Senador de la Rosa ang kanyang privilege speech. Inihayag ng senador ang motion nito na i-dismiss ang impeachment case at ang mga mahabang talumpati niya na nagsasaad ng mga dahilan sa kanyang motion. Matapos ito ay tumayo naman si Senador Joel Villanueva upang irekomenda na pag-usapan ang motion kapag nag-convene na ang impeachment court na nakatakdang gawin kinabukasan. Ngunit sa huli, nag-usap at nagkasundo rin ang mga ito na mag-take na ng oath ang mga senador bilang impeachment judges at dumiretso na rin sa pagko-convene ng impeachment court upang mapag-usapan ang mga motion na inihain ng mga senador. Monica, sa ngayon ay katatapos lang din yung pagko-convene nga or pagtitake ng oath ng mga senador para doon sa pagiging impeachment judge sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, at inaasahan din natin na magtatapos yung or susundan niya nung pagko-convene naman nung impeachment court. Kanina nagkaroon pa ng mainit na paghaharap sina Senador Joel Villanueva at Senador Robin Hood Padilla na kaugnay nga nitong impeachment or pagko-convene ng pagtitake ng oath ng mga senador at pagko-convene ng impeachment court, dahil tinututulan nila ni particular na Senador Bato de la Rosa ang pagsasagawa ng pagko-convene ng impeachment court ngayong araw, dahil ito nga ay napag-usapan na isasagawa kinabukasan. Ngunit na naig yung desisyon ng lahat ng mga senador na isagawa yung oath-taking ngayong araw, at kanina nga ay natapos, mabilis itong natapos sa plenaryo. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Pinasahan ng sakdal sa ikalawang pagkakataon sa dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. mula nang maibalik ito galing sa Timor-Leste. Ngunit sa arraignment kanina sa mga kasong may kaugnayan sa Pamplona Massacre, hindi ulit nagpasok ng kanyang plea ang dating kongresista. Ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, bakit hindi nagpasok ng plea sa arraignment kanina si Teves? Ibig bang sabihin niyan, hindi nila kinikilala ang jurisdiction ng korte sa kanyang mga kaso? Magandang gabi, Monica. Ayon nga sa legal counsel ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio ay hindi niya masyadong dinetalye, pero binigyan niya ng instruction yung kanyang kliyente na pag magbigay ng kanyang plea, at magiging case-to-case basis din ito, Monica, sa mga susunod pang hearing of arraignment nito nga ni Teves. Muling nanindigan ang National Bureau of Investigation na magiging ligtas ang dating kongresista na si Arnolfo Teves Jr. sa kanilang pasilidad. Ayon sa legal counsel ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, wala ito sa bukod na kulungan at may iba pa itong kasama sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City.
Pinabulaanan rin ng abogado na may special treatment ang NBI kay Tebes. All the information theoretically should be read, no? So that it will be understood by the accused. Kaya lang dahil maraming information, because this involves multiple murder, multiple frustrated murder, theoretically dapat babasahin, but to abbreviate the proceedings, binasa na lang yung titles. Kaninang alas 2 ng hapon, isinagawa itong arraignment o pagbasa ng sakta laban kay Tebes na tumagal ng higit 1 oras. Ang Manila Regional Trial Court Branch 51 ang may hawak sa kasong 10 counts of murder, 13 counts of frustrated murder at 4 counts of attempted murder. Sa pagbasa ng sakdal, hindi nagbigay ng kanyang plea si Tebes. Pero habang isinasagawa ang arraignment ay bahagya naman nagkaroon ng technical problem, pero hindi naman ito naging dahilan para madelay ang kaso. Merong konting technical problem, but we were able to solve it with the cooperation of both the court and the prosecution. Maganda naman yung coordination namin ng prosecution para hindi na ma-delay. At nagawa namin ng paraan through other means of communication na makapag-plead na si Congressman Tebes. So tapos na po para hindi masabi na pinatatagal namin. Sa August 20 naman nakatakda ang pre-trial sa kaso ni Tebes. Monica, bukas ng umaga ay inaasahan naman na maghahain ang kampo ni Tebes ng motion for bail o para nga payagan si Tebes na makapagpiyansa. Yan mo ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Idineklara ng Abu Sayyaf free ang lalawigan ng Basilan. Nagsagawa naman ng misting sa mga eskwelahan sa Iloilo City upang maiwasan ng dengue. At sa Cagayan Valley, nagpaalala ang Department of Education Region 2 sa no collection policy na ipinatutupad sa mga eskwelahan. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Basilan, idineklara na ng provincial government ang kanilang lalawigan na Abu Sayyaf free matapos ang mahabang panahon na pinamugaran ito ng mga teroristang grupo. Kahapon dumalo sa seremonya sina Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. at Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Sinaksihan ng mga opisyal ang turnover ng nasa higit 300 mga loose firearms mula sa mga terorista. Gayon din ang unveiling of Pillar of Peace at pagpapalipad ng mga kalapati bilang sagisag ng isang payapang lalawigan. Sa Iloilo City, nagsagawa na ng misting sa ilang mga eskwelahan sa lungsod upang maiwasan ang dengue. Isinagawa ito sa Graciano Lopez Haina Elementary School, Nabitasan Integrated School, A. Montes II Elementary School, SPED Integrated School for Exceptional Children at A. Mabini Elementary School. Pinapaalalahanan ng pamahalaang lungsod ang mga Ilonggo na makiisa sa mga paglilinis at kumonsulta sa mga doktor kapag may nararamdamang sintomas ng dengue. At sa Cagayan Valley, nagpaalala ang Department of Education Region 2 sa mga eskwelahan hinggil sa ipinatutupad na no collection policy kaugnay ng pagbubukas ng panibagong school year. Ayon sa ahensya, mayroong sapat na pondo para sa mga gastusin sa eskwelahan sa pamamagitan ng maintenance and other operating expenses. Hindi kailangan ang anumang uri ng koleksyon mula sa mga mag-aaral at kanilang mga magulang. Gayunman kung dadaan ito sa tamang proseso sa ilalim ng Parents Teachers Association o PTA na isang voluntaryong koleksyon ay maaari pa ring tanggapin ng eskwelahan para magamit sa kanilang mga gastusin. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinahangaan ngayon ng mga netizen at mga mall-goers ang isang artist mula sa Isabela dahil sa kanyang mga obra na tampok sa isang exhibit. Ito ay dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang mga obra dahil ginawa ang mga ito gamit ang kanyang mga paa. Ito ang balita ni Grace Doc Tolero.
Being architecture student po, kami po kasi yung ginagamit namin. So, nakaka-inspire lang po na kahit na wala siyang capability na gamitin yung kamay niya, hindi pa rin siya sumuko na sundin yung passion niya as an artist po. Sino nga ba ang hindi mapapawaw sa mga obrang ito? Take note, hindi drawing ang mapapuri at paghanga ng mga mall goers sa galing ng isang 34 anyos na artist mula Isabela. Bawat napapadaan sa exhibit, napapalingon, napapahinto at napapapicture, lalo na kapag nakikita nila kung sino ang gumuguhit ng mga nakakahangang mga obra. Hindi kasi nila aakalain ang naggagandahang likhang sining ay ginawa gamit ang mga paa. Napalingon lang po ako kasi actually first time ko lang po makakita ng ganyang artist po eh. And then nakaka-inspire lang po na pinagpapatuloy niya po rin po yung kagustuhan niya. Amazed ako kasi unique. Kakaiba siya. Oo, kasi nakita natin na yung mga artists usually kompleto. Ang mga obrang ito ay likha ni Mark Agkawili, isang PWD o person with disability mula sa Ilagan City, Isabela. 11 taong gulang nang tamaan siya ng sakit na meningitis. Mula noon, hindi na niya nagalaw ang ilang bahagi ng kanyang katawan, kabilang ang kanyang mga kamay. Nung elementary po, marunong na siyang mag-drawing gamit po yung kanyang kamay. Naging valedictorian po siya nung nagtapos po siya ng elementary. And 11 years old nung nagkaroon po siya ng karamdaman ng meningitis. Yun po yung nag-cause kung bakit nagkaroon po siya ng paralysis sa kanyang katawan. Hindi na po siya nakakapagsalita. Yung kamay niya is hindi na rin po niya magamit sa kanyang daily activities. Pero hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan sa pag-abot ng kanyang pangarap sa larangan ng sining. Inaral niya ang paggamit ng kanyang mapaa sa pagguhit at nagpatuloy sa pagpipinta. Ang mga portrait na ginawa niya ay nagpapakita ng kanyang galing at talento sa pagpipinta. Bilang isang dating valedictorian sa elementarya, nakamit din nagkawili ang pagiging miyembro ng Isabela Artist Circle at nakilala sa kanyang live drawing demonstrations sa mga pampublikong okasyon. Why not ipurson niya talaga yung arts na kahit wala na yung kamay niya na ginagamit niya dati, yung paa na lang, which is yun naman yung unti-unti for more than 20 years po sinanay po niya yung kanyang paa na gamitin sa kanyang mga likhang sining. Yung isang obra po ni Mark, like this one po, inaabot po siya ng 1 week. It depends upon po yung size and at the same time, yung number of heads and then yung details po ng pinapagawa po ng client. So itong mga ganito po, ang mga nasa 2 days lang po niya ginagawa, 2 to 3 days. Nakamit din niyang pagkilala bilang isa sa Most Outstanding Isabela Artist noong 2020, Outstanding Ilagueño Visual Artist noong 2024 at Icon of Isabela Visual Arts noong 2025. Ang kwento ni Mark ay patunay na ang determinasyon at talento ay mahalagang sangkap sa pag-abot ng mga pangarap kahit na may kapansanan. Ilan lamang ito sa mga obra ni Mark. Sa kasalukuyan, patuloy ang isinasagawang exhibit at advokasya para sa mga may kapansanan. Naniniwala rin si Mark na ang ibig sabihin ng PWD ay person with dreams. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling magbabalik entablado ang singer-songwriter na si Kichi Nadal para sa kanyang first ever solo concert matapos ang 2 dekada. Ang naturang concert ang magsisilbing comeback ng mga awit na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Ito ang balita ni Mia Alonso. Abang ang muling pagbabalik entablado ng biggest female OPM solo pop rock artist na si Kichi Nadal. Nakatakdang pasukin ng singer-songwriter ang bagong yugto ng kanyang karera sa pamamagitan ng kanyang kauna-unahang solo concert sa Smart Araneta Coliseum. Nakilala si Kichi bilang original na vocalist ng Mojofly at mula roon ay sumikat bilang biggest female OPM Pinoy rock noong year 2000. Ang kanyang self-titled solo album na kinabibilangan ng hit
hit songs na wag mong sasabihin, Bulong, Same Ground at Breathe ay unang umabot sa number 4 sa Philippine Album Chart. Noong 2004, umakyat naman ito sa number 1 at kalaunan ay naging certified 10 times platinum sa bansa. Kaya naman ang naturang concert ang magsisilbing comeback ng mga awit matapos ang 2 dekada. For this new concert, that's why it's called New Ground. Just expect new sound, new collaborations with new artists. But of course, syempre, hindi naman natin pwedeng makalimutan yung mga classic songs, and they'll be hearing those old songs from the first album as well. Bukod sa layuning mag-reconnect sa kanyang OG fans, nais din niyang palawaki ng kanyang mga tagapakinig, kaya naging inspirasyon din ng New Ground concert ang lumalaking fanbase nito mula sa mga young blood. Magkakaroon na siya ng konting twist na medyo adapted sa mga bagong generation ngayon. Kailangan talaga magiging inclusive tayo. So, siguro yung mga fans noon, they'll be, ma-appreciate din nila itong New Ground. Kasama rin sa aabangan ang KDR Music House talent na si Haki bilang front act sa comeback concert ni Kichi. Nagsimula ang lahat sa simpleng TikTok duet ni Haki sa kantang Wag Mong Sasabihin na umagaw sa pansin ng pop rock artist. Kaya naman ang simpleng imbitasyon ay nauwi sa isang hindi inaasahang pagkakataon dahil siya mismo ang magbubukas ng concert. Ayon sa mga awit, asahan na ang New Ground concert ay magiging isang gabi ng makabuluhang OPM sa pagsasama-sama ng mga veteranong bituin at bagong henerasyon ng talento. It's me, Kichi Nadal, and I want to invite everyone on June 21st sa Araneta Coliseum. I will be performing with guest artists Kaya, Skastakli, and Zild, and many more. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito na po ang ating mga naging kausi ngayong araw na Martes. Maraming salamat at shoutout po kina Leo Joel Adezaazeda, April Jan Bustarga, Mary Jane Bantayaw, Araceli Perucho, Bonjoni at Jaidino Lactao. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po kayo sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, versikulo 29 na nagsasabi, At ang nagsugo sa akin ay sumasa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.